Ang room number ng lalaking manloloko ay 502. Nandito na ang keycard. Huwag mong sasabihin galing sa akin. Lu Yunsi, kayong dalawang cute? Akala nyo, patay na ako? Oy, dumating na ang mapamahiin. Baby, bakit mo siya tinatawag na mapamahiin? Hindi mo alam, napakapangit ng swerte ng bibig ng babaeng ito. Ano man ang sabihin niya, mangyayari. Halimbawa, pinilit siya ni Lolo Jiang na magpakasal para sa negosyo. Ayaw na ayaw niya. Nagbitaw lang siya ng salita. Baka matumba si Lolo sa hagdan. Naku, 3 linggo na ospital si Lolo. Nandito ka na, hindi kita inaayawan. Sama ka na. Maganda ang pangarap mo. Simula ngayon, wala na ang kasunduan natin. Mas gugustuhin kong magpakadalaga habang buhay kaysa makisama sa tulad mong basurang taksil. Sinusumpa ko kayo. Matangkayuan sana kayo ng kidlat? Bukas na bukas, ipapawalang bisa ko ang kasunduan. Kung hindi, ipopost ko ang mga litrato niyong may usok sa ulo sa lahat ng website sa lungsod para makita ng lahat. Tiyak na ma-appreciate ng lahat. Ang bagong look nyo! Jiang Nuo, ikaw na mapamahiin. Hindi kita palalampasin. Ako, ang presidente ng C Corporation, na pagsamantalahan at ninakawan pa ng damit at cellphone. Kung hindi ko mapawalang bisa ang kasunduan, hindi na ako Jiang. Hindi pwede. Kailangan kong manghiram ng cellphone para makontak si Secretary Jiang. Ingat! Salamat ha, Batang Pulubi. Pulubi? Ako, ang presidente ng C Corporation. Mataas ang estado, laging may kasamang maraming tao. Then, Magandang araw po, President C. ngayon, tinuring na akong pulubi. Jiang Nuo, ikaw na walang utang na loob na apo, anong ginagawa mo rito? Lolo, nakuhanan ko ng ebidensya si Lu Yunsi sa kanyang kalokohan. Ngayon, kailangan kong makipaghiwalay sa kanya. Walang hiya ka. Umaasa na lang ang pamilya Jiang sa mga resources at koneksyon ng pamilya Lu para umikot ang negosyo. Alin sa mga ito ang pwedeng mawala sa kanila? Ginawa mo ito? Gusto mo bang sirain ang buong pamilya Jiang? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Lu. Ang kasal na ito, pipiliin mo man o hindi, magaganap. Wala nang umalis ang tatay ko. Inagaw mo ang kumpanyang itinatag niya. Ngayon, para makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan, pinapakasal mo ako kay Lu Yunsi. Sa ganyang klaseng cute, tao ba ang turing mo sa akin? Ngayon, kahit magpakasal ako sa pulubi, hindi ako magpapakasal sa tulad ni Lu Yunsi na ganyang klaseng cute. Magpapakasal na ako sa kanya ngayong araw. Paumanhin, hindi ko naisip ang pagpapakasal. Humanap ka na lang ng iba. Pakiusap, hindi mo ba nakikita? Pinipilit ako ng lolo kong pakasalan ang lalaking manloloko. Kung ikakasal ako sa'yo, paparating lang para mapilitan silang umurong. Maging peking mag-asawa lang tayo ng 1 taon. Pagkatapos, maghihiwalay tayo ng maayos. Pwede ba? Bibigyan kita ng magaan na trabaho. Libre ang pagkain at tirahan. Hindi ka na mahahampas ng araw at ulan. Ano sa tingin mo? Panalo ka talaga sa deal na to. Kung ganon, huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapakumbaba. Inuutusan kitang lumuhod ka agad at humingi ng kamay ko. Imposible. Mahal, pakasalan mo ako. Bakit ko biglang nasabi yon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, isang salot sa bibig ako. Ano man ang sabihin ko, natutupad. Sige, payag na ako. Kapag nagbago ang isip mo, sumpain ka ng langit. Ikaw. Ako. Pahiramin mo nga ako ng cellphone mo. Kapag nakapag-asikaso na tayo ng kasal, ibibigay ko yan sa'yo. Ngayong araw, kung magpapakasal ka sa pulubing to, lumayas ka sa angkan ng Jiang. Mula ngayon, wala nang ugnayan ang ating lolo at apo. Ang angkan ng Jiang ay hindi magbibigay sa'yo ng kahit piso. Sige, aalis na ako. Isang pamilyang handang isakripisyo ang kaligayahan ko para lang makipagsapalaran sa mayayaman. Ayaw ko namang manatili, kahit wala ang pera mo.
Kaya kong mabuhay ng maayos. Alis na tayo. Ikaw, magsisisi ka talaga. Ano bang nangyari sa isip ko? Bigla na lang akong ikinasal. Baka hindi maganda ang araw para lumabas. Sa totoo lang, pagkatapos mong maligo, ang gwapo mo pala. Iba na talaga ang itsura mo kumpara kaninang mukha kang palaboy. Nung ikinasal mo ako, malaki ang napanalunan mo. Sa susunod, ako ang bahala sa'yo. Hindi na kita hahayaang magpalaboy-laboy sa kalye. Abala lang ng abala. Gutom na siguro no. Tara, libre kita. Para yon, pasasalamat ko sa'yo sa pagtulong mo sa akin kanina. Di ako gutom. Cellphone mo. Anong cellphone? Paano ka naman di magugutom? Kailangan talaga kumain. Masama sa katawan ang walang laman ng tiyan. Tara na, kumain na tayo. Pwede naman kumain. Pero sa Royal Emperor Hotel muna tayo. Royal Emperor? Alam mo ba gaano kamahal yon? Ang isang tao, 6 na digit ang gastos dun. Maliit lang ang kita ng kumpanya ko. Di kakayanin ng ganong gastos? May problema? Wala naman akong problema. Ang pitaka ko ang may problema. Sige na nga, sumama na nga siya sa akin para sa palabas na to. Ipikit ko na lang ang mata ko at gumastos ng malaki para matupad ang gusto niya. Pasasalamat ko na rin yon. Sige, tara na. Sa Royal Emperor na tayo. Ako ang taya ngayon. Kumusta? Amos nakakontak din kita. Mula nang mangyari yon, di kita mahanap. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Nabaril ako habang nag-iimbestiga ng palihim. May gumalaw sa preno. Imbestigahan mo kung sino ang may gawa. Siguraduhin maayos ang lahat. Opo, Pagkatapos mong ayusin, sunduin mo ako agad sa Royal Emperor Hotel. opo, Amos Hawakan mo itong black card. Mauna ka na at humanap ng pwesto. Pagkatapos kong asikasuhin to, sasabay na lang ako sa'yo. Di na kailangan. Ako ang manlilibre. Ako ang magbabayad. Tsaka, ikaw na isang pulubi. Saan mo nakuha yung ganyang card? Baka pagka yan? Gagana yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ba si Miss Jiang to? Pinatalsik ka na nga sa pamilya Jiang. Paano ka naglakas loob na pumunta sa Dihaw? Sa lugar na ganito? Malamang nandito ka para makikain lang. O kaya naman, sinusubukan mong swertehin dito para makahanap ng mayamang lalaki? Ang liit talaga ng mundo, ano? Dito pa tayo nagkita. Kayong magtandem na to, yung isa buhok parang bomba, yung isa usok ang ulo. Ano ba, young Master Lu? Dito ka nagdadala ng babae mo para magyabang? Kung hindi dahil sa mga kalokohan mo, magkakaganon ba ako? Jiang Nuo, mas mabuti sa'yo, maging maayos ka sa pakikitungo. Mag-apologize ka agad kay Bai Yu at sa akin. At saka, kalimutan mo na ang pagpapawalang bisa ng engagement natin. Kung hindi, papaniwalain kita. Mabubuwag yang mumurahin mong kumpanya agad-agad. Oh, aray. Oo nga pala, narinig ko. Sa galit mo, napangasawa mo raw ang isang pulubi. Ako nga, kung gusto mo ng atensyon ko, hindi mo naman kailangang sirain ang sarili mo, di ba? Bumalik ka sa akin at magmakaawa. Baka sakaling pag-isipan kong gawin kitang babae ko. Jiang Nuo, grabe ka naman. Wala ka na bang pinipili? Ang bigat ng trip mo. Kahit isang pulubi sa kalye, kaya mong tanggapin? Araw-araw siyang palaboy-laboy. Malamang araw-araw, tira-tira lang ng iba ang kinakain. Puro bakterya na ang katawan niya. Pagkasama mo siya, hindi ka ba nandidiri? Mag-ingat ka sa pagsasalita, baka magkarmahin ka. Lalo na ikaw, baka paglabas mo, basura ang itapon sa'yo, at ikaw rin. Mag-ingat ka sa pagsasalita, baka mapilayan ang dila mo. Ikaw, Aray, Jiang Nuo, bayaran mo ang gown ko. Ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. ikaw talaga. Putang ina, ikaw ang may sumpa. Ang florerang ito ay nagkakahalaga ng 10,000. Dapat mong bayaran sa akin. At saka, custom-made ang gown ni Bai Yu. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000. Kasama rin yan sa babayaran mo. Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon din, hindi ka aalis dito. Kayong mga nauna ng nanlait, ang kapalit na nangyari, bakit sa akin ipapasa? Bakit ba? Dahil ikaw ang nagbanta. Alam ng lahat na ikaw ang sikat na malas na bibig. Nagbanta ka, tapos ayaw mong magbayad? Kung ganoon, yung maliit mong kumpanya,
wala ka ng pag-asa pang iligtas. Jiang Nuo, ang pera ngayong araw. Kung hindi mo mababayaran, hindi ka makakaalis sa pintuan ng dihaw. Ang halagang ito, kulang pa sa tira-tira ng gown. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo rito? Kakalabas mo lang sa Jiang, gulo ka agad? Nangahas ka pang magalit kay Ginoong Lu? Ginoong Lu, ako'y lubos na humihingi ng paumanhin. Ang batang ito ang walang alam, nagalit sa inyo. Ako ang magbabayad ng kabayaran. Ako ang bahala. Jiang Nuo, lumapit ka rito. Magsorry ka agad kay Ginoong Lu at kay Ginang Bai. Ako ang sasagot sa bayad na ito. Pero kailangan mong pangakuan ako na bukas. Maghihiwalay ka na sa pulubing yon. Sumunod ka ng maayos. At pakasalan si Ginoong Lu. Si Ginoong Jiang talaga. Ang may malinaw na isip. Jiang Nuo, mas mabuting makinig ka. Sumunod ka lang, tapos na ang usapang ito. Kung hindi, yang maliit mong kumpanya, papatayin ko. Hindi ako maghihiwalay, lalong hindi ako magsusori. Kung ipapakasal mo ako sa basurang tulad ni Lu Yunsi, mabuti pang mamatay na ako. Ang perang ito, ako na ang bahala. Hindi ko kailangan ang pekeng bait mo. Ikaw ang bahala? Sa kakayahan mo, kaya mo bang mag-ipon ng ganoong kalaking pera? Sasabihin ko sa'yo, ang paghihiwalay ngayong araw, gustuhin mo man o hindi, mangyayari. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit piso sa akin. At dito ka na lang magpahiya. Ginoong Jiang, sa tingin ko, hindi siya titigil hanggat hindi nahihirapan. Huwag mo na siyang palambutin. Kung ngayon ay hindi niya mababayaran ito, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Hindi ko alam kung gagaan na pa tong card, pero wala na akong ibang paraan ngayon. Wala nang magagawa, kundi subukan. Sinong nagsabing wala akong pera? Gamitin mo ito. Ito ang Gold VIP card ng Dihaw. Balita ko, para makuha tong card na to, kailangan magdeposito ng isang bagsakan ng 1 bilyon para maging top VIP. Saka lang makakakuha. Sa buong Jiangcheng, ilan lang ang mayroon nito. Hindi, imposible. Paano mo nakuha ang card na ito? Nakuha ko na. Peke pala ang card na dala mo. Niloloko mo lang kami. Hoy, Jiang Nuo, ang card na ito, baka ito yung asawa mong pulubi noong nangangalakal siya. Nakakalap niyang peking card para magpakitang gilas ka dito sa Dihaw. Kumuha ka ng peking card. Akala mo tunay? Baka nabangga ang ulo mo. Sige, hintayin mo. Dinukot ko na ang card reader para sa'yo. Payo ko sa'yo, magpakumbaba ka na at humingi ng tawad. Pagkatapos, tapos na ang usapan. I swipe mo. Ahahaha. Sabi ko na nga ba, peking card ang ginamit mo para lokohin ako. Card mula sa isang pulubi. Paano magiging tunay yon? Jiang Nuo, akala ko pa naman may maganda ka palang dala. Peking card lang pala na hindi man lang maswipe sa POS machine. Sinadya mo bang mapahiya dito? Hindi pa sapat na napangasawa mo ang isang pulubi. Nagdala ka pa ng peking card para magmataas. Buisit! Sabi naman pwede itong gamitin. Subukan mong iswipe ulit. May problema sa paggamit mo yan. C. I-swipe ko ulit. Ahahaha. Sasabihin ko sa'yo, ang peke pa rin. Kahit 100 beses mo pang iswipe, peke pa rin yan. Hindi mo ba nakikita ano na ang estado mo ngayon? Pinalayas ka ng pamilya Jiang na pangasawa mo ang isang pulubi. Kahit pa ito ay tunay na black card, ibigay man sa'yo ang black card na ito, may kapalaran ka bang magamit yon? Huwag kang paulit-ulit na pulubi ang tawag. Pantay-pantay ang lahat ng tao sa simulat sa pool. Anong karapatan mong pagtawanan siya? Ano naman kung minamaliit kita? Ganito talaga ang katotohanan. Isang palaboy na hindi mabusog ang tiyan. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Gutom na gutom ka na ba't ganyan ka na lang pumili? Walang hiya ka. Ganito ba ang itinuro sa'yo ng pamilya Jiang? Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Nagdala ka ng peking card para lang mapahiya dito. Ngayong araw, dapat kitang disiplinahin. Ang tao ko, may lakas ka pang ang galawin? Punyeta, pati ba naman isang pulubi ay may lakas ng loob na humarang sa akin? Bitiwan mo, kung hindi, kasama ka sa papaluin ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hahaha. Uy, hindi ba't ito si Jiang Nuo, ang asawang pulubi? Mukha kang tao pero asal hayop ka. Ano ba, dito ka pa nagpakahiro para iligtas siya? Hindi mo ba tinitimbang ang sarili mo? Kung ano lang ang kaya mo. Tama, mukha kang tao pero asal hayop. Hindi nito maitatago ang amoy ng kahirapan sa buto mo. Payo ko sa'yo, huwag ka nang makialam dito. Baka sa huli, ikaw pa ang mapahiya. Totoo ang card na ito. Kung hindi mabasa ng POS machine ninyo, ibig sabihin lang, masyadong mababa ang clearance nito. Hindi lang nito makilala ang pinakamataas na antas ng black card.
Ano? Masyadong mababa ang clearance? Ang galing mo namang magpanggap? Sa tingin ko, itong card na to, galing lang yan sa tabi-tabi na binili nyo ng 5 piso? Niloloko niya lang ako. Huwag kang magpakita ng pagmamataas. Huwag mong hamakin ang kabataang naghihirap. Ang magiging tagumpay niya sa hinaharap ay hindi mo maaabot. Ipatawag ang person in charge. Kahit ipatawag mo ang person in charge, wala ring mangyayari. Peke ang peke. Ipatawag mo ang person in charge, peke pa rin yan. Ikaw, huwag ka nang magpakatatag dito. Sige na. Bigyan mo ako ng cellphone. Secretary Jiang, bibigyan kita ng 3 minuto. Gamitin mo agad ang pondo para bilhin ang Emperor Hotel. At saka, ipatawag mo ang kanilang person in charge para linisin niya ang mga asong ulol na kung kumagat. Ha ha ha. Hoy, Jiang Nuo, nasan ka ba? Ang weird naman ng mga nakukuha mo. Napakahirap na ba ng buhay mo? Nagkakadelusyon ka na yata. Dapat dalhin mo yang, presidenteng asawa mo sa ospital. Magpatingin ka sa psychiatrist. Bilhin ang Emperor Hotel? Paano mo naisip yan? 3 minuto lang para bilhin ang isang hotel na ganito kalaki? Ang laki-laki na ng sinasabi mo. Sobra na. Totoo nga. Huwag mong isipin na dahil nakapanood ka lang ng ilang mga palabas o nobela tungkol sa mga amo, ay akala mo talaga ikaw na ang hari ng lahat. Nagpapanggap ka pa rito. Kanino mo ipinapakita yan? Tama na, Jiang Nuo. Tingnan mo itong pulubi. Nagsasabi ng kung ano-ano dito. Hindi ka ba nahihiya? Nakakahiya talaga. Naubos na ang mukha ko. Tigilan mo na yan. Ang laki na naman ng pinagsasabi mo. Sobra na. Paano natin ito aayusin? Mas mabuti pang umalis na tayo ngayon din. Halika, dalhin nyo palabas ang 2 baliw na ito. Palayasin nyo. Huwag kayong magpakaparis ng dikit-dikit na plaster. Ayaw pang umalis. Dito sa Emperor Hotel, ang mga pumapasok at lumalabas ay mga mataas na opisyal at mayayaman. Sino sa kanila ang kayang nyong pagtanggol? Kung makakagawa kayo ng problema, walang makakapagligtas sa inyo. Huwag kayong magmadaling magpalayas. Yang Emperor Hotel na sinasabi nyo, nabili ko na at naging aming ari-arian. Dilat ang mga mata nyo at tingnan nyo kung sino ang talagang palalayasin. Sandali, lumayas ka na ngayon din. Ang lakas pa ng loob mong magkunwari bilang bagong may-ari. Sa tingin ko, wala nang lunas ang kabaliwan mo. Jiang Nuo, makipaghiwalay ka na sa baliw na to. Sige, kung ayaw umalis, ipalayas na lang. Tigilan nyo. Bitawan nyo siya. Tagapamahalawang, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Espesyal akong pumunta para salubungin ang bagong presidente na bumili ng Emperor Hotel. Excuse me, mga ginoo. Sino sa inyo ang bagong presidente ng Imperial Hotel? Presidente C. Presidente C. Ay, sa pangalan ni Young Master Lu, ang huling karakter ay si Din. Baka naman ang bagong presidente ay kayo pala, Young Master Lu? Kailan ko binili ang Imperial? Bahala na kung sino ang bumili. Bigla-bigla na lang akong naging presidente ng Imperial at sa pagkakataong ito, mapapaalis ko ang nakakainis na mag-asawang Jiang Nuo. Isang kahig, isang tuka. Tama? Ako nga. Si President Lu pala paumanhin po. Sa mga susunod na araw, ang lahat ng bagay sa Imperial ay umaasa sa inyong pamumuno at paggabay. Huwag muna ang pamumuno. Una, ayusin mo muna ang 2 ito para sa akin. Kanina, ang 2 ito ay nang insulto sa akin, ang presidente. Hindi ba ito hindi katanggap-tanggap? Hindi ba ninyo narinig ang utos ni President Lu? Nandito pa rin kayo at nakakasagabal? Mga walang malay? Mga dukha? Lumabas kayo agad? Dapat mong isipin ng mabuti kung kanino ka nagsasalita. Isang dukhang walang pinanggalingan ang may kapal na magsabi sa akin ng ganyan. Wala kang karapatang tumingin pa sa'yo. Lumabas ka agad. Lu Yunzi, isinusumpa kita. Sa susunod na segundo ay mapapahiya ka sa publiko at matumba nang nakadapa sino man ang lumapit ay magiging katulad niya. Hanggang ngayon ay nangungusap ka pa rin ng masama sa akin. Hintayin mong humanap ako ng bagay para mapatakan ang iyong bibig. Yunsi, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Walang hiya ka. Nangungusap ka pa rin ng masama sa akin, ha? Ngayon, talagang tatakpan ko ang iyong bibig. Tingnan natin kung mangungusap ka pa ng masama sa akin. Walang hiya ka. Nagsasalita ng walang ingat at nakakasakit. Ngayon, hayaan si Young Master Lu na turuan ka ng mabuti. Nasaan ang mga bodyguard? Anong hinihintay ninyo? Hulihin at bugbugin ng mabuti. Itapon, palabas. Ako ang presidente ninyo. Dapat matagal na kayong pinagalitan. Hindi ninyo tinitignan ang sarili ninyong estado at nakikipagtalo pa kayo kay Young Master Lu Humph. Ginoong Jiang, bilang kanyang tunay na lolo,
Hindi mo ipinagtatanggol ang iyong apo. Sa halip ay tinutulungan mo pa ang mga ibang tao na sirain siya. Pinipilit mo siyang pakasalan ang isang gago. Karapat-dapat ka bang maging lolo niya? Ako ang nagdidisiplina sa aking apo. Wala kang karapatang makialam dahil isa kang dayuhan dito. Siya ay iyong tunay na apo, hindi isang paninda para sa iyong ambisyon. Para lang mapasaya mo ang pamilya Lu, handang-handang isakripisyo ang kanyang kaligayahan. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? At kayong lahat, mga mapagkunwari at sipsip, dahil lang may konting kapangyarihan kayo, nakakapagmalupitan na kayo, sumasakay sa tagumpay, naninira sa mga nasa baba, yan ba ang ipinagmamalaki ninyo? Ang lipunan, sinisira ninyo, mga salot. Huwag kang magmoralidad dito. Sa harap ko, ang mahalaga lang ay ang kapangyarihan at impluensya. Kung ganyan ang ugali ninyo, bigyan ko kayo ng trabaho. Maglagay tayo ng mangkok dito at magpalimos kayo ng maayos para hindi naman masayang ang pagpunta ninyo sa Dihaw Group. Mabait si Ginoong Lu. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Dapat nga maglupasay kayo at humingi ng tawad. Huwag ninyong abusuhin ang kabaitan. Jiang Luo, sinira mo ang gown ko. Kung wala kang perang pambayad, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling mapatawad pa kita. Titigan mo pa ako? Babalaan kita, kung sasaktan mo siya, wawasakin ko ang mga kamay mo. Yunsi, tingnan mo. Inaapi niya ako. Pulubing walang kwenta. Naniniwala ka bang hahanap ako ng tao para bugbugin ka hanggang? Sino ang may lakas ng loob na magkagulo sa Dihaw? Ay, hindi ba't ito si Kalihim Zhang ng si Empire Group? Bihirang bisita. Napakabuti ng pagdating ninyo. Kasagsagan naming pinapalayas ang isang walang modo at hamak na pulubi. Nakakaabala sa inyo. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Pasensya na sa kahihiyan. Kalihim Jiang, kumusta po? Kumusta po? Hindi ko alam kung naaalala ninyo, ang Lu Group. Kamakailan lang, ang aking ama ay nakipagtulungan sa inyong kumpanya. Maaaring sabihing may konting koneksyon tayo. Napakaliit ng Lu Group. Hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa headquarters ng Sea Empire. Tungkol naman sa pakikipagtulungan sa branch, ang mga tauhan ko lang ang humahawak niyan. Kung may gusto ka, puntahan mo ang branch para makipag-usap. Huwag kang magkagulo dito. Nabigo ako sa aking tungkulin. Ang pagbili sa Dihaw Hotel ay naantala ang mga susunod na hakbang. Nahamak kayo dahil sa akin. Narito ako upang tanggapin ang parusa. Secretary Zhang, ito. Isa lang itong pulubi sa kalsada. Paano pwedeng maging taong bumili ng Dihaw ang taong ito? Oo nga, Secretary Zhang, mali po talaga kayo. Isa lang siyang walang bahay na palaboy. Naging tanga lang pansamantala ang apo kong babae, kaya nakipagkalakhan sa kanya. Wala siyang kakayahan. Paano niya mabibili ang Dihaw? Ang mga tao ng aming siklan, hindi kayo ang dapat magsalita dito. Ang ginoong ito ay hindi ninyo dapat gambalain. Ngayong araw, ang mga taong nambastos sa kanya at nanakit sa kanya, ang aming siklan group, hindi namin palalampasin kahit isa. Ang galing ng pag-arte. Saan ba nakuha ng taong ito ang mga extra? Magaling talaga umarte. Sayang nga lang. Gustuhin man ninyo akong lokohin. Hindi pa kayo ganun kagaling. Young Master Lu, pakiramdam ko may mali. Mukhang hindi ito peke. Umalis na tayo. Baka tayo pa ang mapahamak. Sir, tatakas sila. Alin sa mga kamay niya ang gustong gamitin para saktan ka? Magulo, hindi ko na maalala. Pero ang gago niyang sinusumpa ko siyang matisod siya pag tumakbo. At saka mamaluktot pa ang kamay niya. Yunsi, kumusta ka? Ayos ka lang ba, Yunsi? Jiang Luo, ang sama ng bibig mo. Hindi maalala. Kunin ninyo siya pabalik at putulin ang dalawang kamay niya. Siye? Yunsi! Ayos ka lang ba, Yunsi? Ikaw na ganito lang. Ang lakas ng loob mangialam sa taong kay Amosi, wala kang alam sa buhay mo. Yunsi! Ginang Jiang, ito po ang tao. Nasa inyo na po ang pagpapasya. Ang sampal na ito ay para magising ka sa katotohanan. Huwag kang mag-akalang importante ka. Hindi lahat ng tao ay pwede mong apihin at hamakin. Yunsi! Yunsi, umalis na tayo! Amosi, hahayaan na lang ba natin sila? Huwag magmadali. Ang Lu Corporation ay parang langgam lang. Kung papatayin natin agad-agad, masyado pa silang napadali. Mas mabuting dahan-dahan natin silang paghirapan para maranasan nila ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa tuktok. At isa pa, ipaabot mo ang utos.
Sabihin sa lahat ng partner na itigil na ang pakikipagtulungan sa Lu Corporation. Magsanib puwersa tayo sa lahat ng resources sa industriya at tuluyang targetin ang Lu. Opo, Ako na po ang bahala. Amosi, nakahanda na po ang sasakyan sa labas. ang mga natitira, linisin mo. Huwag kang mag-iwan ng anumang problema. Tara na. Secretary Jiang, sino ba talaga yung lalaking yun? Talagang hindi ko alam kung gaano siya kalaking tao. Nagkamali ako. Yung lalaking kanina lang. Siya ang nagpapatakbo ng Shi Empire Group, ang pinuno ng grupo, Sir C. Kahit si Sir C, hinayaan mong maghintay? Walang alam. May utos si Sir C, isang high-end na hotel. Wala man lang basic na kakayahang tumingin ng tao. Wala ka ng silbi. Mula ngayon, tinatanggal ka na. Secretary Jiang, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong tanggalin. Ang matanggal sa Shi, walang mag-aalok ng trabaho sa buong Jiangcheng. Ipinapahamak mo lang ako. Sarili mong gawa, sarili mong kapalaran. Saan mo nahanap ang artistang ito? Ang galing naman. Muntik na akong maniwala na importante ka nga, na ikaw ay isang malaking tao. Hindi siya artista. Sekretarya ko siya. Ako nga ang presidente ng C Group. Masyado ka yatang na-involve sa role mo? Hindi ka pa ba nakakabalik sa sarili mo? Kung presidente ka ng C Group, ako naman ang hari ng langit? Hindi pwede. Baka sa ibang araw, kailangan na talaga kitang dalhin sa neurologist. Ngayong araw, puro kalokohan ang sinasabi mo. Ang weird mo talaga. Sige na. Mabuti na lang at hindi ko muna sinabi sa kanya. Hayaan na muna siyang maging simple at walang malay. Kapag tama na ang panahon, saka ko na lang siya kausapin ng masinsinan. Bakit hindi mo kailanman nabanggit ang pamilya mo? Nawala kami noong bata pa ako. Sa mahabang panahon, mag-isa lang ako. Ganun pala. Pareho pala tayong sawi sa buhay. Maaga kaming iniwan ng tatay ko. Pagkatapos noon, yung mga tao sa kumpanya, inagaw nila ang kumpanya. Ngayon, ginagamit pa nila ako para sa marriage alliance. Sa paningin nila, hindi talaga ako kapamilya. Isa lang akong bagay na pwedeng pagtawaran. Pero ngayon, okay naman ako. Sa wakas, nakalaya na ako sa kanila at nakapagtatag ng sarili kong maliit na kumpanya. Ang problema lang, kulang sa pondo ang kumpanya ngayon. At saka, nadagdagan pa ng isang ikaw. Kaya kailangan kong magsikap ng husto para kumita ng pera. Kahit na walang tumutulong sa akin, mag-isa man, kaya kong panatilihin ang kumpanya. Kung sakali, manalo ako sa loto ngayon. Ang problema sa pondo, agad-agad na masosolusyonan. Baka nga, dumating talaga ang swerte. Talaga? Bibili ako para subukan. Nabili ko na. Hindi ko inakala. Mukhang hindi seryoso, pero matatag ang loob pala. Oy, imbestigahan mo ang background ng pamilya Jiang. Tutukan mo ang operasyon nito mula nang mamuno si Jiang Cheng at bumili ka ng 5 tiket ng loto para sa akin. Yung pinakamataas na klase. Opo. Ituring mo na lang ito bilang handog ko sa iyo. Sana'y walang alalahanin ka sa hinaharap. Naku. Nawala sa isip ko ang nangyari kahapon dahil sa pag-inom. Nakatulog ako ng lampas sa oras ngayon. Sa kumpanya, marami pa akong trabaho. Ayos lang. Ako na ang maghahanda ng almusal mo. Kainin mo na lang sa opisina. Ang bait mo talagang asawa. Sige, aalis na ako. Ikaw naman dito sa bahay, wala ka namang ginagawa.
Sumama ka na lang sa akin sa opisina. Siya. Magpapalit lang ako ng damit. Aalis na tayo. Jiang po, may problema. Ang lolo mo, si Jiang Cheng, nandito na naman sa kumpanya at nagkakagulo. Sabi niya, kailangan kang makita. Hindi namin mapigilan. Nakakapal pa rin ng mukha niyang pumunta. Sana'y mabagsakan siya ng alikabok sa mukha. Nanggugulo na naman ang pamilya. Maglibot-libot ka muna dito sa kumpanya. Kapag tapos na ako, hahanapin kita. Kumusta? Si Po, nalinaw na namin ang impormasyon tungkol sa pamilya Jiang. Si Jiang Cheng ang may buong kapangyarihan sa pamilya Jiang ngayon. Pero nitong nakalipas na 2 taon, adik siya sa sugal. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang. Ngayon, isang hungkag na lamang ang pamilya Jiang. Ibig sabihin, ang pamilya Jiang ay pangalan na lamang ang natitira. Tama, sinasamantala ng pamilya Lu ang paghihirap ng pamilya Jiang. Nag-alok silang mag-invest para iligtas tayo. Pero ang kondisyon ay kailangang Pakasalan ni Miss Jiang Nuo, si Lu Yunsi. kapalit ng pondo ang pag-aasawa. Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag kang magkamali. Opo, Matanda na, matibay pa rin talaga si Lolo. Ang kakayahan ni Lolo sa pananakit ay magaling pa rin. hindi pa kita sinasabihan. Ikaw pa ang unang nanlait sa akin. Nagiging matigas na ang pakpak mo. Naging chairman ka lang ng maliit na kumpanya. Hindi mo na ako iginagalang. Nangahas kang sumagot at magsinungaling sa akin. May respeto ka pa ba sa iyong lolo? May respeto ka pa ba sa pamilya Jiang? Kung may respeto ba ako sa pamilya Jiang, alam ni Lolo sa sarili niya. Mula nang pamahalaan ninyo ang kumpanya, ginutay-gutay ninyo ang Jiang Corp hanggang maging hungkag. At ngayon, para bayaran ang inyong utang sa sugal, ibebenta ninyo pa ako bilang kapalit sa pamilya Lu. Ito ang tinatawag ninyong pagiging mapagmahal sa pamilya Jiang? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magmadali ka. Darating na si Young Master Lu. Humingi ka ng tawad kay Young Master Lu at pangakuan mo siya na makikipagkasundo kang muli sa kanya. Kung hindi gagambalain ko ang maliit mong kumpanya hanggang sa magulo ang lahat at hindi ka na makapagnegosyo. Ang nakipagtalik ay si Lu Yunsi. Gusto mong humingi ako ng tawad? Magpakasal? Hindi kailanman mangyayari. Kung gusto mong magkagulo ka. Sasamahan kita hanggang sa dulo. Talagang hindi ka marunong. Ganito talaga ang pag-aasawa ng mayayaman. Magbulag-bulagan upang mapanatili ang iyong posisyon. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo at para din sa pamilya Jiang. Kapag ikaw ay napangasawa ng pamilya Lu, magiging isa ka na. Lehitimong asawa ng pamilya Lu habang buhay na kaginhawaan at kayamanan. Bakit pa kailangang mag-isa ka, maghirap at magsumikap upang kumita ng kaunting pera? Kapag ikaw ay napangasawa, ang pamilya Lu ay makakapag-invest pa sa pamilya Jiang. Ito ay panalo para sa lahat. Sa pagkakaintindi ko sa sinabi mo, parang gustong-gusto mo ang posisyon bilang asawa ng pamilya Lu. Kung ganito, mas mabuti pang ibigay ko sa iyo ang posisyong ito, Lolo. Ikaw na ang magbakasal. Ikaw, walang hiya, lumaki ang ulo, naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Sa mga mata mo, may respeto ka pa ba sa akin bilang iyong lolo? Sumpain ko ang kamay mong ito na hindi na maiangat. Masakit hanggang sa gumulong-gulong ka. Gusto mong pakasalan ko ang walang kwentang si Lu Yunsi? Hindi kailanman mangyayari. Suwail, talagang suwail ka. Tama na, ngayon pa lang, papatayin kita. Walang utang na loob na apo upang turuan ka ng mabuti para sa iyong ama. Ginoong Jiang, Ginoong Lu, Tito Jiang, mahabag po kayo. Babae ko siya. Kahit hindi pa kami kasal, tao ko pa rin siya. Ang pamilya ninyong Jiang ay walang karapatang galawin siya. tama po ang sinabi ninyo, Ginoong Lu. Napadesperado lang ako sandali. Napakabait at mapagpatawad ninyo, Ginoong Lu. Jiang Nuo, bakit hindi ka pa magpasalamat kay Ginoong Lu sa pagligtas sa'yo? Salamat sa tulong ninyo, Ginoong Lu. Pero may asawa na ako. Pakiusap, maging disente po kayo. Humanap na lang po kayo ng iba. Huwag mong sabihin na yung hamak na pulubi. Walang-wala lang yan. Isang palaboy na walang koneksyon. Bakit mo siya pinapahalagahan ng ganyan? Naniniwala ka ba na kung bibigyan ko siya ng 1 milyon, iiwan ka niya agad? Hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi siya. Naniniwala ka bang puputulin ko ang mga paa at binti niya para mas masahol pa sa pagkamatay ang maranasan niya? Tingnan natin kung makakapiling ka pa niya. Bitawan mo ako. Wala pang babae ang nagsabi sa akin ng hindi sa harapan ko. Mabuti pang magpakasensitibo ka. Hinampas mo ako? Ayaw mo ng mabuti? Gusto mo ng masama?
Ikaw na naman, hamak na pulubi. Pulubi ka. Mabuti pang magpakasensitibo ka. Maghiwalay ka na agad kay Jiang Nuo. Bibigyan pa kita ng pera bilang limos. Kung hindi, papuputulin ko ang mga binti mo at itatapon ka pabalik sa kalye. Ang pera mo? Marumi para sa akin. Huwag kang magpakasanto dito. Kulang lang ba ang pera? Bibigyan kita ng 1 milyon. Sapat na yan para mabuhay ka sa kalye ng ilang taon. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag kang nakatayo diyan, nakakairita. Bibigyan kita ng 2 milyon. Lumuhod ka. Mag-sorry ka kay Jiang Nuo. Ikaw. Putang ina mong pulubi! Ang lakas ng loob mo! Naniniwala ka bang kaya kitang pawalan sa Jiangcheng? Ikaw na isang payaso lang. Karapat-dapat ka bang kausapin ako? Jiang Nuo, ito ba ang napili mong asawa? Bastos ka sa akin na mas nakatatanda sa'yo. Wala kang modo. Asawa ko siya. Siyempre, magkasundo kami. Para sa mga tulad ninyong nagpapakatuta sa pamilyang Lu dahil lang sa pera. Jiang Nuo, mukhang nababaliw ka na. Humarap ka pa sa akin. Parang ayaw mo nang mabuhay. Ang tibay naman ng pagmamahalan ninyo. Gusto kong makita kung matatapang ka pa kapag nabugbog ka na't nang hihingi ng awa. Si Amo nagsimula na ang komprehensibong pag-atake sa Lu Group. Lahat ng hakbang ay naisakatuparan ayon sa plano. Mga tauhan, Mamaya, tingnan mo ang mensahe sa iyo ng kumpanya. Sana manatili kang ganito katapang. malalim ang ugat ng aming pamilyang Lu sa Jiangcheng. Paano kami matitinag ng mga salita mo lang? Oy, Ikaw, hayop ka. Halika rito agad. ano? Hintayin niyo lang ako. Hindi pa tapos ito. Dito sa Jiangcheng, walang babaeng hindi ko makukuha. Jiangcheng, alam mo ang kalagayan ng pamilya nyo. Malinaw sa'yo yan. Binibigyan kita ng 3 araw para ayusin mo yung pulubi na yan. Kung hindi, babawiin ng pamilya Lu ang pondo. Ang pamilya nyo, wawakasan sa buong Jiangcheng. Huwag kang mag-alala, Ji Lu. Siguradong aayusin ko ito. Umuwi na po muna kayo sa opisina para sa mahahalagang bagay. Hoy, pa, ano yun? Anong nangyari? Bakit ang init ng ulo nyo? Sabay-sabay na pinutol ng mga partner ang kontrata. BIR, DTI, BFP. Lahat ng ahensya nandito para mag-inspeksyon. Bumagsak ng todo ang presyo ng stock. Malapit nang maputol ang cash flow. Ano pa nga ba? Paano pwedeng mangyari yun? Maayos naman lahat dati ah. Paano hindi pwedeng mangyari? Tanong ko sa'yo, nakakaaway ka ba ng malaking tao kamakailan? Kitang-kita na gustong wasakin ng kalaban ang pamilya natin. Wala naman akong inaaway na malaking tao. Nagkaroon lang ng konting alitan kay Jiang Nuo at sa pulubing kasama niya. Yun lang, hindi naman siguro yung pulubi yon. Isa lang siyang palaboy, pulubi, isang hampas lupa. Saan siya kukuha ng ganoong kapangyarihan para galawin ang pamilya natin? Nababaliw ka na ba? Umuwi ka na agad dito. Ipaliwanag mo ang ginulo mo. Kung maglalakwatsa ka pa, baliin ko ang mga binti mo. Yun tatay ganito, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tiyak kong lilinawin ito. Sino ba talaga ang nasa likod nito na gumagawa sa atin? Ipanatili ang pamilya Lu. Imbestigahan. May mukha ka pang mag-imbestiga? Ikaw ang laging nagdudulot ng gulo sa labas. Bumalik ka agad sa kumpanya. Mag-isip ka sa loob ng bahay. Huwag mo nang dagdagan ang aking problema. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Lu Yunsi kanina? May problema ba ang Jiangxi? Tinatanong kita, sabihin mo sa akin ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari sa Jiangxi? Ngayon, naubusan ng pondo ang Jiangxi. Hindi na ito makakapagpatuloy. At may utang pa sa Lushi ng ilang bilyon. Lubos na umaasa sa suporta ng Lushi. Ama ko ang Jiangxi, naghirap ng buong buhay. Kanyang itinayo. Ganito lang ninyo siya tratuhin? Nararapat ba ito sa kaluluwa ng aking ama sa langit? Bakit ka sumisigaw sa akin? Kung alam mo na ngayon, hindi na kayang suportahan ang Jiangxi. Bakit hindi ka agad humingi ng tulong kay Lu Xiao? Magpakita ng awa, bigyan ng pagkakataon ang aming Jiangxi. Isipin mo, ang pag-aasawa lang kay Lu Xiao ay makakapagbigay ng bagong buhay sa Jiangxi. Maaari ka pang magpatuloy bilang iyong dalagang mayaman. Ito ay panalo para sa lahat. Ano ang iyong ikinagagalit? Mula nang mamatay ang aking ama, wala na akong kinalaman sa pamilya Jiang. Gustuhin man ninyo akong gawing panangkap sa kasal. Panaginip lang ito. Bakit ka ganyan? Hindi ka man lang marunong umintindi? Nasa kritikal na pagkakataon ng pamilya Jiang ngayon. Huwag kang magparte. Tapos na ang usapan dito. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Wala kang karapatang pakialaman siya. Hindi na siya parte ng pamilya Jiang. Lalo na wala kang karapatang pigilan siya o kontrolin siya. Umalis ka na sa kumpanya ko. Ngayon din. Hindi ito lugar para magwala at magpakatigas ang ulo mo. Kung may susunod pa, tatawag ako ng pulis.
hindi ako magdadalawang isip. Kumpanya mo? Yung 5 milyong puhunan ng kumpanya mo, galing din yan sa account ng Jiang Group. Kung ayaw mong magulo, edi ibalik mo na ngayon ang 5 milyon sa akin. O kaya, isang mo ang maliit na kumpanyang ito sa Jiang Group para mabawasan ang utang mo. Pumili ka. Ikaw ang bahala. Huwag kang magpanggap dito. Ang 5 milyong iyan, espesyal na pondo iyan mula sa tatay ko para sa negosyo ko pagkatapos kong grumaduar. Walang kinalaman sa iyo iyon. Mali ang pag-iisip mo. Galing sa account ng Jiang Group ang perang iyan. Ngayon, ako ang may kontrol sa Jiang Group. Natural na sa Jiang Group ang perang iyan. Mabuti pa ay maging matino ka. Pakasalan mo na si Young Master Lu. Sa ganoon, malulutas ang problema ng Jiang Group at mapoprotektahan pa ang kumpanya mo. Bakit pa kailangang magkagulo? Mga vampira kayong lahat. Gusto ninyong sumuko ako? Imposible! Walang saysay ang katigasan ng ulo mo. Kakasimula pa lang ng kumpanya mo. Saan ka kukuha ng malaking pondo? Saan mo kukunin ang 5 milyon para sa akin? Sige, papayag ako na ibigay sa iyo ang kumpanya. Pero, huwag mo na akong guluhin mula ngayon. Baka naman, kung nanalo ka sa loto kahapon, baka kapag lumabas na ang resulta saka tayo magdesisyon. Loto? Kailan tayo nakabili ng loto? Lasing ka kagabi, medyo lutang ka, tapos umorder ka sa phone. Di mo na maalala? Grabe naman ang pangarap mo. Bibili lang ng ilang tiket ng loto? Akala mo mananalo ka agad? Kung ganoon kadali, edi sana'y puno na ng mayayaman ang mga lansangan ng Jiangcheng. Gaya mo lang napulubi ang araw-araw na pangarap ay manalo sa loto. Gusto mong umangat ka agad. Kung naniniwala kayong dalawa sa loto, tara, pusta tayo. Kung sakaling manalo ka, hindi lang itong maliit na kumpanya ang mapapasayo ng buo. Ako mismo ang mag-aayos ng isang marangyang kasal para sa inyo. Pero kung hindi ka manalo, kayong dalawa, maghiwalay ka agad. Ikaw, pakakasalan mo ang pamilya Lu. Siya naman, putulin ang mga binti para humingi ng tawad sa pamilya Lu. Tapusin na natin ito. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mong tanggapin ang pustahan. Hindi basta-basta nananalo sa loto. Para ka lang nagpapakamatay. Hindi ako sang-ayon sa pustahang ito. Kahit wala ang kumpanya, kaya kong magsimula ulit. Babawi ako. Ang hiling ko lang, tuparin ninyo ang pangako ninyo. Pagkatapos kong ibigay ang kumpanya, huwag na kayong manggulo pa sa buhay ko. Totoo ba ang sinabi mo? Ang pamilya Jiang ay kilala at iginagalang. Ang salita ko ay may bigat. Hindi ako magbabago ng isip. Sige, ang pustahang ito, tinatanggap ko. Ngayon ka lang matapang. Huwag kang magmakaawa pagkatapos ng drone na lumuhod sa sahig at humingi ng habag sa akin. Siheng, baliw ka ba? Hindi mo ba narinig? Ang pustahang ito ay hindi lang tungkol sa pag-aasawa ko. Tungkol din ito sa binti mo. Sabi niya kung hindi tayo manalo sa loto, babaliin niya ang binti mo. Then, Hindi ako baliw. Seryoso ako. Isang pulubing walang-wala. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob mo para tanggapin ang pustahang ito. Mag-ingat ka, baka sa huli mawalan ng asawa at magkasugat pa. Mawalan pa ng buhay. Sa tingin ko, ang loto ticket ninyo kahit isang numero ay hindi tatama. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ka makakabawi. Maniwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang loto ticket. Itong batang ito hindi alam ang kanyang lugar. Naghahanap ng sariling kapahamakan. Hindi mo ba akala mo ba talagang mananalo siya sa loto? Pinapayuhan kita na mag-isip ka ng maaga. Kung paano magpakumbaba kay Young Master Lu. Huwag mong hintayin na sa huli ay mawalan ng tao at pera. hindi pa lumalabas ang winning numbers. Sino ang matatalo o mananalo ay hindi pa sigurado. Paano mo nasabing hindi ako mananalo? Hemp, walang ganitong swerte na parang nasa langit ang biyaya. Sa halos buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong napakaswerte. Hanggang sa huli, hindi ako aalis. Lalong hindi ako papayag na pakasalan ang pamilya Lu. Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggang sa masaktan. Kapag lumabas na ang resulta, magsisisi ka. Ang tagal na nito, hindi pa rin siya bumabalik. Jiang Nuo, hindi ba't akala mo talaga yung pulubi ay babalik para iligtas ka? Sa tingin ko, matagal na siyang tumakas na. Iniwan ka na niya. Umaasa ka pa ba na ang isang pulubi sa kalye ay magiging totoo sa'yo? Ang pakikisama niya sa'yo? Dahil lang may maliit kang kumpanya para makinabang sa'yo. Akala mo ba talaga totoo siya sa'yo? Siya, hindi siya ganoong klaseng tao.
Ang mga pulubing tulad nila sa kalye, parang mga daga na nakatira sa pinakamababang antas. Sa paningin nila, sariling kapakanan lang ang mahalaga. Sobrang makasarili. Wala na silang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Si Heng, hindi ka naman talaga mag-iiwan sa akin at tatakbo, di ba? Yung loto na pinabili ko sa'yo noon, handa na ba? Ginoong si Heng, yung loto na ipinabili ninyo, nanalo ng 10 milyon. Kailangan ko bang ilipat ang premyo sa inyong account ngayon? Wag muna. Maghanda ka pa ng 70 milyon. Kasama ng 10 milyon kanina, ilipat lahat sa account ni Jiang Nuo. Ipadala sa akin ang impormasyon ng loto at resibo. Sabay-sabay. Opo, Ginoong si Heng, gagawin ko agad. Pagkatapos, pumunta ka sa kumpanya ni Jiang Nuo. Dalhin mo ang mga ito. Pagkatapos ihanda. Si, Ano? Nakita mo na ba? Nanalo ka ba? Sa itsura mong yan na parang nawalan ng kaluluwa, alam ko na wala kang nanalo kahit isa. Wala ka talagang kapalaran para manalo. Swerte na kung manalo ka. Jiang Nuo, ngayong pagkakataon, talagang ginulo ka ng yang mabahong pulubi na yan. Hindi lang siya dapat ikasal sa pamilya Lu, kailangan pang baliin ang kanyang mga binti. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sumama ka na agad sa akin sa pamilya Lu para makita si Ginoong Lu. Saan mo siya dadalhin? Aray, right. Akala ko ba ay tumakas ka na? Ano na, hindi ka nanalo? Bumalik ka para magpakulong? Sinong nagsabing hindi nanalo ang loterya ko? 5 ang binili naming tiket. Tiningnan ko kanina. Wala ni isa ang tumama. Tingnan mo. Yung mga binili mong ticket, hindi tumama. Pero yung binili ko, nanalo. Lasing ka kagabi. Pinilit mo akong bumili ng isa pang ticket. Yung ticket na binili ko, nanalo ng grand prize. Hindi mo na naalala? Bumili ka rin? Tama. Yung ticket na binili ko, nanalo ng grand prize. Ang premyo ay 100 milyon. Huwag kang magpanggap dito. Sabi mo nanalo ka sa loterya. Nasaan ang premyo? Kung hindi mo maipakita, peke yan. 100 milyon pa. Sa tingin ko, nanalo ka sa pagiging baliw. Masyadong malaki ang pangarap mo. Gusto mong gumamit ng kasinungalingan para makalusot dito. Kung hindi ka naniniwala, dalhin mo ang ticket sa tindahan ng loterya para patunayan. Sige, i-verify natin. Ciao. Pumunta sa tindahan ng loterya. Tingnan mo kung yung numerong ito ay nanalo ng grand prize. Bilisan mo. Sige. Huwag kayong maglaro-laro. Kapag nalaman kong gumawa kayo ng peking numero para manloko, kayong dalawa ay magdudusa. Huwag ka munang magsalita ng ganyan. Kapag lumabas na ang resulta, magkakandara pa ka. Hemp. Amo Jiang, nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Yung numero na yon, nanalo ng grand prize. 100 milyon. 3 beses ko nang tiningnan. Tiyak na tama ito. Talaga? Nanalo talaga tayo? Sabi ko na nga ba, mananalo talaga ang lottery natin. Si Heng, para kang swerte ko. Ang ganda. Sa ganito, hindi na tayo mapipilit niya. Nanalo ang lottery natin. Tatay Jiang, maaari nang tuparin ang pangako mo noon. Pangako? Anong pangako? May pinangako ba ako sa'yo? Bakit hindi ko maalala? Nagbabalat kayo ka lang. Kanina lang, ikaw ang nag-aya na magpustahan. Sabi mo, kung mananalo kami sa lottery, ibabalik mo sa akin ang kumpanya at hindi mo na ako guguluhin. At hindi mo na ako guguluhin. Nakalimutan mo na ang mga sinabi mo? Kailan ko ba sinabi yan? Malinaw na gusto ninyong agawin ang kumpanya. Gumawa kayo ng kasinungalingan para siraan ako. Bastos ka. Nagbabalat kayo ka lang talaga. Humph. 3 lang tayo dito. Hindi ko sinabi ang mga yon. Ikaw, baka naman gusto mong takasan ng 5 milyon. Kaya ka gumawa ng kasinungalingan? Ikaw, wala kang katuturang sinasabi. Sabi mo, nangako ako sa inyo? May ebidensya ba kayo? Kung wala kayong maipakita, huwag kayong magkagulo dito. Alisin mo ang kamay mo. Huwag mong hawakan siya ng marumi mong kamay. Aba, kung gusto ninyong maging gago, huwag kayong magtaka kung magiging bastos ako. Kunin nyo na agad ang premyo. Kung hindi, yung walang kwentang kumpanya mo, guguluhin ko ang buong kumpanya mo. Ebidensya ang gusto mo? Sige, bigyan kita ngayon din.
Mas mabuti pang makipagpustahan tayo. Kung sakaling manalo talaga, hindi lang itong maliit na kumpanya, lahat ng karapatan dito ay mapapasayo. Ako mismo ang haharap para mag-ayos ng isang magarbong kasal para sa inyo. Ikaw, nagtago ka pala at nag-record. Tulad mo, para lang sa pera, kaya mong ipagbili ang sarili mong apo. Itinatago ko ang recording na ito para may panangga ako. Tingnan mo, ngayon ay nagamit na, di ba? Ano naman kung may recording? Huwag mong kalimutan, ang recording na ito ay hindi legal na ebidensya. Tama ka. Ang recording na ito ay talagang hindi legal na ebidensya. Pero yung mga dokumento ng illegal niyong pamumuhunan gamit ang pera ng Jiang, pwede na yon bilang ebidensya, di ba? Ano? Anong mga dokumento? Huwag kang magsinungaling. Ang kumpanya namin na Jiang ay lehitimong negosyo ang pinapatakbo. Narito po ang lahat ng dokumentong kailangan ninyo. Noong nakaraang taon, 2 katlo ng ari-arian ng Jiang Clan. Ginamit mo para bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Ngayon naman, hindi mo na mabayaran ang mga utang mo sa sugal. Gusto mo namang gamitin ang natitirang pera para sa mga ilegal na pamumuhunan sa pag-asang makabawi. Hindi ka ba natatakot na mahuli? Na baka mawala pa ang buhay mo? Wala. Hindi ko ginawa yan. Huwag ninyo akong pagbintangan ng walang basihan. Sayang nga lang, ang pangit ng pagtingin mo. Nadali ka ng isang mapagsamantalang kumpanya na nagtago ng lahat ng pondo. At ang naiwan ay isang malaking utang na hindi mo mabayaran. Kaya't wala ka nang mapuntahan dahil sa pag-uusig. Ginoong Jiang, matanda ka na pero hindi ka pa rin tumitigil. Madalas kang pumupunta sa mga aliwan. Talagang matibay ka pa rin para sa iyong edad. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Humihingi ka ng tawad kay Jiang Nuo. At lumayo ka sa kanyang harapan. Huwag mo na siyang guluhin pa. Sige, imbestigahan mo. Tingnan natin kung anong ebidensya ang meron ka pa. Sige, punitin mo. Ito, may backup ako ng lahat. Ang pinunit mo, kopya lang yan. Dahil ayaw mong makipagtulungan, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa korte na lang. Ang mga ebidensyang ito ay sapat para makulong ka habang buhay. Para magpahinga ka na lang. Hehe, wag. Nagbibiro lang ako sa inyo. Magsusorry na ako kay Nuo ngayon din. Huwag na nating dalhin sa korte. Uli na, may hangganan ng pasensya ko. Lumipas na ang tamang panahon para humingi ng tawad. Nuo, mabuti naman ang trato ko sa'yo. Makiusap ka kay si Heng. Pamilya pa rin naman tayo. Pamilya? Mula nang mamatay ang tatay ko, ginawa mo akong katulong araw-araw. Binubugbog at minumura mo ako. Sinusupsop mo ang halaga ko. At ngayon, ibebenta mo pa ako sa pamilya Lu para bayaran ang sugal mo. Karapat-dapat ka bang magsalita ng pamilya? Nadala lang ako ng pagkakataon. Ang Jiangxi ay itinatag ng tatay mo. Gawa mismo ng kanyang kamay. Ayokong masira ito sa akin, kaya nagmamadali akong humanap ng paraan para maayos. Kung talagang iniisip mo ang Jiangxi, hindi mo gagawin ang pagsusugal, ilegal na pamumuhunan at mga kasuklam-suklam na bagay. Matanda ka na, gumagawa ka pa ng mga kahiyahiyang bagay. Hindi ka ba nandidiri? Noong bata ako, pinagawa mo ako na magdala ng tubig panghugas ng paa ni Lola. Kapag nagkamali ako kahit konti, itinutulak mo ang ulo ko sa loob ng timba. Muntik na akong mamatay sa pagkahapo. Ang mga bagay na yan, hindi ko malilimutan habang buhay. Pakiusap, Nuo. Apo mo pa rin naman ako. Paano mo nagawang itulak ang iyong lolo sa kapahamakan? Alam na talaga ng lolo ang pagkakamali niya. Hindi na niya uulitin. Wala nang natitirang pagmamahal sa pagitan natin. Ang masama ay may masamang kapalit. Ito ang kapalit ng ginawa mo. Nuo, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko na uulitin. Teka, hindi ka ba natatakot masugatan ang dila mo? Aray. Nuo. Huwag ka nang magpanggap dito. Magsaya ka na lang sa panahong nasa labas ka pa. Dahil konti na lang ang natitirang araw mo. Ikaw na ang bahala dito. Linisin mo ang mga gusot ng pamilya Jiang. Huwag mong palampasin ang kahit isa. Opo. Tara na, uwi na tayo. Nuo. Hindi naman talagang ikaw yung Emperor CEO? Bakit bigla mong naisip yan? Yung lottery ticket, sinabi mong nanalo ka nga. Yung mga confidential na dokumento ng Jiang, nakukuha mo rin.
Hindi naman talagang kaya ng isang ordinaryong pulubi yan. Noon, sinabi kong ako ang CEO, hindi ka naniniwala. Ngayon, naniniwala ka na. Huwag kang mag-alala, totoo yung lottery ticket. Yung mga dokumentong yon, nakolek lang yun noong nakaraan ng taong tumulong sa akin. Yung tao na yon, mukha nga siyang napakagaling. Pero, paano mo siya nakilala? Noon, nailigtas ko ang buhay niya. Naalala niya yung utang na loob na yon, kaya nga siya tumulong sa akin. Anong iniisip mo? Iniisip ko, malapit nang mahuli ang mga tao ng pamilya Jiang. Mawawala na rin ang banta. Yung kasunduan sa pagpapakasal natin, dapat na bang kanselahin? Yung isang tao, hindi ba sinabing aalagaan mo ako habang buhay? Bakit? Nagsisisi ka na ngayon? Hindi ako. Hindi ako magbabago ng isip. Huwag kang mag-alala. Ang mga Jiang ay hindi napipilitin ka. Pero si Lu Yunsi, taong makitid ang utak yan. Hindi siya basta-basta titigil. Mukhang kailangan pa rin nating ituloy. Tayo hindi na kailangan ng kasal, di ba? Paano naman yung ikakasal na walang kasal? Sa buong buhay ng isang babae, minsan lang ito. Paano mawawalan ng seremonya? Pwedeng simplehan na lang. Hayaan mo na. Peke naman ang kasal natin. Ikaw ang bahala. Kumusta? Amosi, ang tagal nating hindi nagkita. Nakauwi na ako. Kailan ka libre? Labas tayo't mag-inuman. Sige, may isang bagay nga pala na kailangan ko ng tulong mo. Bakit mo ako dinala rito? Akala ko ba maghahanda tayo para sa kasal? Bakit nasa hotel na tayo? Para bumili ng mga gamit para sa kasal. Mas makabuluhan kung dito tayo bibili. Bayuan Private Rare Items Auction. Bayuan? Dito pala ginaganap yon? Dito nga ginaganap. Alam mo ba kung sino ang nagtatag nitong auction house? Si Wan Lin, yung sikat na designer sa buong mundo. Palaging nananalo ng awards. At kilala rin siya sa industriya bilang kolektor ng mga rare items. Ang auction na ito, hindi basta-basta makakapasok kahit mayaman ka. Kailangan, hindi lang sapat na pera. Kailangan din ng matibay na koneksyon para makakuha ng imbitasyon. Paano mo napasok ito? Kaya ano? Kaya umuwi na tayo. Ang mga koleksyon dito, kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko mabibili. Kahit may pera ako, wala akong karapatang magbid. At ito pa, Bayuan Private Rare Items Auction. Napakataas ng standards. Kaibigan ng pamilya ko ang may-ari ng lugar na ito. Hindi kailangan ng qualification. Hindi naman siguro sasabihin mo na nailigtas mo rin ang buhay niya? Tumigil ka! Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Si Ji Wanlin. Hindi basta-basta makikita ng isang pulubi sa kalye na tulad mo. Wala kang pag-asa. Para makapasok sa Bayuan Auction, kailangan magpila at sumailalim sa screening. Ni wala nga kayong karapatang sumali sa lottery, hindi kayo karapat-dapat, tapos manggugulo pa kayo rito? Talagang hindi ka nawawala. Saan man ako pumunta, nakikita kita. Maaga pa lang, malas na agad. Mas mabuti pang umalis na kayo rito. Nakakahiya. Tanging ang mga katulad naming may mataas na estado ang may karapatang dumalo sa bidding ng koleksiyon. Hindi kayo nababagay dito. Huwag mong sabihin na umaasa ka sa pulubing ito para magbid ng isang mahalagang bagay, para magpasikat ka. Payo ko sa mga katulad ninyo. Dapat sa mga maliit na palengke lang kayo mamasyal. Doon kayo bagay. Ang hawak mo ay ang pass para makapasok, di ba? Siyempre naman. Napakahirap makuha ng pass na ito. Si Lu Xiao, nakiusap sa maraming koneksyon at naghintay ng isang buong taon sa pila bago ito nakuha. Lalo na kayong dalawa, mga ordinaryong walang koneksyon. Akala ko kung ano na. Connection pala ang kailangan para makuha. Medyo mahirap nga yata. Eto na nga, kita ko kayong kayabang-yabang. Akala ko sa inyo, pag-aari ang auction na ito. Sa huli? Nagmakaawa rin para lang makuha ang pass. Anong ipinagmamalaki nyo? Ano ngayon kung koneksyon ang ginamit? Kahit papaano, makakapasok kami. Hindi tulad ng iba, haharangin sa pintuan. Hindi nga makapasok. Ginoong Lu, narinig ko na darating din ngayon ang sikat na designer na si Wan at mag-auction pa siya ng mga pribadong koleksyon niya. Maikli na lang ang oras. Pasok na tayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa dalawang hampas lupang to. Jiang Nuo. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, baka maawa pa ako at isama kita para makakita ng mundo. Kung mapasaya mo ako, baka bigyan pa kita ng 2 item mula sa auction. Ang asawa ko ay hindi nangangailangan ng limos ng iba. Ang mga bagay na binili ng maruming pera mo,
Ni ayaw kong tanggapin, ni hindi ko papansinin. Ayon sa patakaran ng bayuan, ang mga walang karapatan ay hindi pinapapasok. Kung gusto nyo pumasok, wala kayong pag-asa. Mas mabuti pang umalis na kayo. Baka kayo pa ipaalis ng staff. Talagang mapapahiya kayo. At top, Huwag mo na siyang patulan. Umalis na tayo. Narito na rin po kayo sa wakas. Matagal na po kayong hinihintay ni G, Juan sa loob. Isasama ko na po kayo. Sabihin mo kay Wanlin, sa susunod, hindi lang dapat ang qualification pass ang tinitignan. Dapat tignan din ang ugali ng bisita. Hindi dapat pinapapasok dito ang kahit sinong klaseng tao. Baka masira ang klase ng lugar na ito. Opo. Sasabihin ko po kay G1 na mas istrikto ang pagpili sa kalidad at ugali ng mga tao. Pasensya na, Ginoong Lu. Yung lugar na pinag-antayan mo ng 1 taon, ako, hindi kailangang pumila o magpa-reserve. Pasok lang ako ng pasok. Nakakatawa man para sa'yo. Jiang Nuo, maghintay ka. Itatabi ko muna itong utang na to. Sige, nandyan lang ako sa loob, sa VIP room, naghihintay. Sana makapasok ka. Talagang di nagpapahuli ang Bayuan Private Auction. Ang mga alahas na ito, kitang-kita namang napakamahal nito. Kung gusto mo, pwede mong bilhin. Huwag mong intindihin ang presyo. Ay, yun ba si Ginoong Wanlin? Nandito siya ng personal. Ang hawak-hawak niya, iyon ba ang Starfall necklace? Ito ang masterpiece ni Ginoong Wanlin matapos niyang tumigil ng matagal sa pagdidisenyo. Kahit ang mga dayuhang maharlika, hindi nila ito mabili. Napakaswerte ko naman. Nakita ko pa ito ng personal. Kung gusto mo, papakiusapan natin siya para matingnan mo. Ang eksklusibong masterpiece ni Ginoong Wanlin, kahit ang mga maharlika, hindi makuha. Akala mo basta-basta mo lang mapapatingin? Tumingin ka muna sa sarili mo. Sino ka ba? Young Master Lu, gusto ko yung Starfall necklace. Pakisabi kay G1 Lin, magkano ang bentahan? Bibilhin natin, okay lang ba? Oy, magkano ang kwintas na ito? Bibilhin ko ito. Kahit pa ibigay mo sa akin ang 1 bilyon, hindi ko ito ibebenta. Marami akong pera. Bakit ayaw mo akong pagbentahan? Hindi ko kailanman ibinebenta ang mga likha ko sa mga walang klasing, walang istilong mga nagmamayabang lang gamit ang pera, bigla ang yaman. Ikaw, Binibini, ikaw ang dahilan kung bakit pinagmamadali mo akong gawin ang Starfall necklace. Binibini, halika't tingnan mo ang iyong eksklusibong item. G. Wanlin ay isang top designer. Nagulat ako na para kay Jiang Nuo, siya ay gumawa ng eksklusibong alahas. Ang aking eksklusibong set? Tama. Ang set na ito, ang Starfall with the Moon, ay espesyal kong idinisenyo para sa iyo. Tingnan mo kung nagugustuhan mo. Siyempre gusto ko ito. Lahat ng kuwintas na dinisenyo mo, gusto ko. Pero hindi ko ito kayang bilhin. Ayos lang. Si Heng, ang malaking CEO na ito, maraming pera. Ngayon, pinilit niya akong magmadali sa gabi, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kailangan kong singilin siya ng malaki. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala. Halika, subukan natin. Buong set ng alahas, kasama ng espesyal na gown. Mas maganda ang magiging resulta. Ms. Jiang, nakita ko na ang libu-libong alahas na aking dinisenyo at nakita ko na rin ang libu-libong kilalang tao na nagsuot ng mga ito. Ngunit ikaw ang kauna-unahang tao na nakapagpahayag ng ganap ng kahinahunan at kasiglahan ng set ng alahas na ito. Mas bagay pa ito sa'yo kaysa sa inaasahan ko. Ang ganda. Hindi ko inaasahan. Na kapag ganito ang kanyang suot, napakaganda pala ng kanyang itsura. Kahit gaano pa kaganda ang suot mo, ano naman ang magagawa mo? Ang alahas na ito, hindi mo naman kayang bilhin yan. Nagpapanggap ka lang. Ang mga likha ko ay hindi nabibili ng pera lamang. Ibinibigay lamang ito sa mga taong nakakaunawa at karapat-dapat. Ang kayamanan ninyo ay hindi ko naman pinapansin. Subukan mong galawin siya. Baka mas mabuting tanggalin ko na lang ito. Kapag nasira ito, hindi ko kayang bayaran. Huwag kayong mag-alala, Miss Jiang. Ang aming Bayuan Auction House ay nakamit na ang 10 milyong transaksyon. Kasalukuyang naghahalal ng pinaka-eksklusibong premyo. Ikaw ang aming swerteng napili ng random. May karapatan kang makilahok sa pagpapalit ng mga pribilehiyo. Talaga? Gusto kong subukan. Ang medalya na ito ang pinakamataas naming patunay ng pribilehiyo. Kumakatawan ito sa pinakamataas na karangalan. Binabati kita, Ginang Jiang. Ang medalya na ito ay kumakatawan sa pinakamataas na benepisyo. Ito mismo ang set ng Starfall at Moonbeams jewelry set. Maaari mong dalhin ng libre. Talaga? Napakaswerte ko naman. Bukod pa rito,
Ang aming Bayuan Auction House ay may malalim na pakikipagtulungan sa pinakamalaking Imperial Grand Hotel sa ilalim ng C Group sa lungsod na ito. Sa ika-24, magbubukas ang hotel ng eksklusibong lugar para sa kasal. Gusto mo bang magpareserba na rin ng lugar para sa iyong kasal? Napakaswerte ko na nga sa pagkuha ng napakagandang alahas na ito. Ang lugar para sa kasal sa Imperial Grand Hotel, narinig ko na. Kailangang gumastos ng hindi bababa sa 1 bilyon para lang magkaroon ng karapatang magpareserba. Wala talaga akong kakayahan para rito. Huwag kang mag-alala, Ginang Jiang. Ito rin ay bahagi ng pinakamataas na pribilehiyo. Mula sa jewelry set hanggang sa lugar ng kasal, ang buong pag-aayos ay aming sasagutin. Lahat ng gastos ay sasagutin ng C Group. Hindi ka na kailangang gumastos ng kahit piso. Narinig mo ba si Heng? Sabi niya, ang venue ng kasal, pati itong set ng alahas, ay libreng ibibigay sa akin. Napakaswerte ko talaga. Oo nga. Palagi ka namang swerte. Swerte nating dalawa. Simula nang makilala kita. Ay laging maayos ang lahat. Sunod-sunod ang magandang kapalaran. Ang Imperial Hotel sa araw ng kasal, ika-24 ako ang magre-reserve. Paumanhin po, Ginoong Lu. Ang wedding venue ng aming hotel ay kasama na sa aming pinaka-eksklusibong package at ibinigay na kay Miss Jiang. Hindi pwedeng ilipat ang exclusive privilege na yon. Ano naman? Doblehin ko ang presyo. I-reserve mo sa akin ang venue. Ang aming Bayuan Group ay hindi kailanman naging mapagpera lamang. Ang aming eksklusibong package ay para lamang sa karapat-dapat. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo ito mabibili. May sira ba kayong lahat sa ulo? Ayaw niyong kumita ng pera? Gusto niyong ibigay ang napakagandang bagay sa mga hamak na yon? Huwag mong isipin na dahil marami kang pera ay pwede ka nang magwala rito. Kung gusto mong i-reserve ang venue ng Imperial, pwede. 1 milyon ang renta bawat araw. At kailangan mong gumastos ng higit sa 1 bilyon at maging Diamond member bago makapag-reserve. May pera ka ba? Karapat-dapat ka ba? Ikaw, Hindi namin tinatanggap dito ang mga bastos at biglang yaman. Mga tauhan, itaboy ninyo siya. Ilagay sa blacklist. Habang buhay na ipagbabawal. ikaw ay isa lamang masamang magsasagawa ng auction. Alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo ako! Magsasagawa ng auction? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Wan. Hawak niya sa Jiangcheng ang lahat ng supply chain ng alahas at lahat ng mga mapagkukunan ng auction house. Ang pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng. At ano ka naman? Para mag-ingay dito? Yan ba yung nagmamay-ari sa industriya ng alahas at kumokontrol sa buhay ekonomiya ng Jiangcheng? Ang pamilyang Si at kapantay nila ang pamilyang Wan? Paano nangyari yon? Tama na. Nakakasuka na tingnan. Dalhin na. Maraming salamat talaga, Ginoong Wan. Ay, hindi. Presidente Wan. Hindi. Gayunman, ang lahat ng gastos ay sagot ni Si. Ano ang sinabi mo? Wala. Pagod na pagod ako sa paggawa ng alahas buong gabi. Uuwi muna ako para magpahinga. Dagdagan pa ng isang beachfront villa bilang overtime pay. Ilagay ang lahat ng gastos sa akin. Bahala ka. Ginoong Lu, tulungan niyo po ako. Pakiusap po. Tulungan ka? Hindi mo ba nakikita kung ano ka? Talaga? Karapat-dapat ka bang tulungan ko? Ginoong Lu, hindi niyo pwedeng pabayaan akong mamatay. Noon, para po makatulong sa inyo, para makontrol ko si Jiang Nuo, hindi ako nagdalawang isip na ubusin ang mga resources ng pamilya Jiang para sa inyo. At patuloy kong pinipigilan si Jiang Nuo para sa inyo. Taos-puso po akong naglilingkod sa inyo. At ngayon, binabanggit mo pa yan sa akin? Kung hindi dahil sa pamilya ninyong Jiang, isang grupo ng mga walang kwenta na hindi kayang bantayan ng isang babae, hindi sana napapalapit si Jiang Nuo sa lalaking yan araw-araw. At lagi akong napapahiya. Ginoong Lu, pakihinahon muna po. May paraan ako. Para si Jiang Nuo ay kusang loob na magpakita sa kama nyo. At gagawin nyo sa kanya ang anumang gusto nyo. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Para magsalita ng ganyan sa akin? Siya at yung lalaking yan ay magkakasal sa ika-24. Kailangan ko lang gumawa ng paraan sa araw ng kasal, maglalagay ng konting abala at putulin ang kanyang mga pag-asa. Siguradong wala na siyang matatakbuhan kundi humingi ng tulong sa inyo. Medyo interesante. Gawin mo ang sinabi mo. Ginoong Si, tubig niyo po.
Ibigay mo sa akin ang talatakdaan ng pulong. Kailangan kong suriing muli. Sigurado ka bang nainom niya? Hindi niya napansin na may kakaiba, di ba? Huwag kang mag-alala, malamang epekto na ng gamot ngayon. Nawalan na siya ng malay. Talagang walang magiging problema. Hayop ka. Hinahamon mo ako. Ngayon, una kang papanaw. Tingnan natin kung paano mo pa ako ipapakulong. Kakaiba, palaging malambot at mainit ang kamay ni si Heng. Kailan pa ito naging ganito kalayo? May mga kalyo pa? At hindi ba kasal ngayon? Bakit walang bisita? Ikaw? Ang iyong groom. Sino pa ba ang magiging groom mo kundi ako? Nasaan si Heng? Anong ginawa mo sa kanya? Malamang ayaw kanyang pakasalan. Isang dukhang mayamang babae. Matagal na siyang tumakas. Natatakot akong mapahiya ka. Kaya ako na ang humalili sa kanya na dumalo sa kasal na ito. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoon si Heng. Hindi niya talaga ako pababayaan dito. Makipag-asawa ka na lang sa akin. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Nakuha ko na at itinali ang tao para sa inyo. Ayon sa napag-usapan natin, i-transfer mo na ang pera sa akin at mag-arrange ka ng magpapadala sa akin sa ibang bansa. Noon, ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho. Ngayon, nasa aming kapangyarihan ka na. Nakuha na ng maayos si Lu Xiao. Iniutos na ni Lu Xiao noon pa man. Kapag ibinigay mo na ang bihag, ikaw na asong walang silbi? Wala nang halaga sa amin. Anong ibig mong sabihin? Gusto ba ng pamilya Lu na patayin ang kapwa nila? Ako ang humuli sa kanya para sa inyo. Ang mga salitang yan, Sa impyerno mo nasabihin kay Hades. Sige, kung ayaw ninyo akong pabuhayin, papatayin ko siya. Tingnan natin kung paano ninyo ihaharap ang bangkay kay Lu Yunsi. Bakit gising ka na? Paano ka nagising? Yung gamot, dapat patulugin ka ng matagalan. Imposible to. Hindi ko na itutuloy ang palabas na to. Ikaw, isa sa mga tumakas mula sa pamilya Jiang, ay huhulihin. Sinong may lakas ng loob galawin si Jiang Nuo? Ang sino mang umapi kay Jiang Nuo, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan. Hulihin silang lahat. Ang pamilya Lu at ang kumpanyang nagpasabog sa sasakyan ko noon ay nagtutulungan sa lihim. Ang dokumentong ito ay ebidensya ng kanilang mga ilegal na transaksyon nitong mga nakaraang taon. isang banda lang talaga ang mga to. Magkakasabwat. Si Jiang Cheng, matandang yan, ay kasangkot din. Linisin ng sabay-sabay. Sundin ang mga bakas sa dokumento at magpatuloy sa investigasyon. Dakpin ng sabay-sabay ang grupong ito. Walang dapat maiwan. Opo, Ginoong Si. Aayusin ko kaagad. Bitawan mo ako. Jiang Nuo. Huwag kang lalabas ng pintuang ito. Si Heng, mamamatay ka ngayong araw. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo kay si Heng? Pag-isipan mong mabuti. Ang buhay niya ay nasa kamay ko na ngayon. Walang hiya ka. Sana'y mamatay kang masakit. Sige, suntukin mo ako. Sige, murahin mo ako. Walang tao o bagay sa mundo na gusto kong makuha. Na hindi ko makukuha. Maging babae mo ako ng masunurin. Manatili ka sa tabi ko ng tahimik. Sa ganitong paraan lang. Iiwanan ko kay si Heng ang kanyang buong buhay. Kung magre-rebelde ka, ngayon na ang katapusan ni si Heng. Sige, payag ako. Pakawalan mo si Heng ngayon din. Anong nagmamadali? Pakawalan siya? Kapag nagsawa na ako sa'yo at sumaya ang pakiramdam ko, saka ko iisipin kung papatayin ko siya o hindi. Mukhang madidisappoint ka. Si Heng? Si Heng? Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat. Paano? Nabigla ka bang nakita mong buhay at ligtas ako dito? Nadismaya ka ba?
Inutusan ko ang mga tao na ikulong ka ng mahigpit. Paano ito nangyari? Sa trans, Ang ibig mong sabihin ba, dapat akong nakakulong ng mga tauhan mo? At hindi dapat nakatayo sa harap mo ngayon? Ang mga tauhan mo, mga walang kwentang galaw lang ang alam. Gusto nilang ipitin ako? sige, kung narito ka na, hayaan mong makita mo ng personal kung paano pakakasalan ng babae mo ako. Mga tauhan, baliin ninyo ang kanyang mga binti. Paluhurin siya sa sahig at hayaan siyang panoorin kung paano pakakasalan ng kanyang babae ako. Nasaan sila? Huwag ka nang tumawag. Hindi na sila lilitaw pa. Anong balak mong gawin? Ako ang panganay na anak ng pamilya Lu. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka makakaligtas sa tatay ko. Tatay, hindi mo pa alam? Nahihirapan na ring iligtas ng tatay mo ang sarili niya. May panahon pa ba siyang asikasuhin ang mga problema mo? Anong ginawa mo sa tatay ko? Ikaw na lang ang tumawag para magtanong. Kumusta? Pa? Walang hiya ka. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ang pamilya nating Lu, buong mundo ng negosyo, pinagkakaisang sinisiraan tayo. Bangkarota na ang kumpanya. At napakarami pa nating utang. Nakakapal ka pa ng mukhang tumawag sa akin. Simula ngayon, wala ka ng lugar sa pamilyang Lu. Walang utang na loob. Imposible. Ang pamilya nating Lu, paano mababangkarota? Kalahati pa lang yan. Ang pamilyang Lu, kasabwat ang ibang kumpanya, ginamit ang pondo sa ilegal na transaksyon. Lahat ng ebidensya, naisumite na namin sa korte. Ang pamilyang Lu ay tuluyang mawawasak. Mamumuhi ang lahat sa inyo. Wala na kayong matatayuan. Huwag kang mandaya sa akin. Ang mga bagay na yan, pinakasekreto ng pamilya Lu. Paano mo, isang lubi, malalaman ang lahat. Peke ba ito? Dapat alam mo sa sarili mo ang sagot. Sino ka? Sino ka talaga? Ginoong Si, nahuli po ang pagdating ko. Patawarin po ninyo ako. Ikaw pala ang chairman ng Sea Empire. Ang presidente ng Sea Empire. Sapat na ba ang aking katayuan para makialam sa pinakamataas na datos ng pamilya Lu? Ipagbawal ng tuluyan ng lahat ng industriya ng pamilya Lu. At ilipat ang lahat ng ebidensyang ito sa mga otoridad. Gusto kong mawala ang Lu Group sa Jiangcheng. Wala na silang matitirhan. Sige. Umalis kayo sa harap ko. Kapag lumapit pa kayo, papatayin ko siya. Lu Yunsi, kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Kahit mamatay ako, may isasama akong kasabay. Gusto mo siyang iligtas, di ba? Sige, hayaan mo akong makaalis ng buhay. Ikaw, Lu Yunsi, sana madulas ka. Tumahimik ka. Kumusta? Okay ka lang ba? Masakit ba ang leeg mo? Okay lang ako. Lu Yunsi, ang pagbagsak mo sa kalagayang ito ay dahil sa sarili mong gawa. Tulad mo, na umaabuso sa kahinaan ng iba at umaasa sa kapangyarihan ng pamilya sa huling bahagi ng buhay mo. Mag-isip-isip ka ng mabuti sa loob ng kulungan tungkol sa iyong mga kasalanan. Jiang Nuo, sa totoo lang, itong singsing na ito ay laging nasa tabi ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na gusto kitang pakasalan bilang si Si Heng. Jiang Nuo, payag ka bang pakasalan ako at maging ang tanging asawa ko? Oo, payag ako.